Ako si Chabelita, 26 years old. Nagtatrabaho noon bilang isang freelance photojournalist. Mahilig akong bumiyahe sa mga malalayong bayan upang kumuha ng mga larawan ng kultura at pamumuhay sa probinsya. Isang araw, may nakapagsabi sa akin na sa Samar daw ay may isang baryo ng isang isla na kakaiba. Hindi rin ito nakikita sa karaniwang mapa. Natural na curious ako. Gusto kong magdokumento ng mga kakaibang kwento para sa aking vlog. Alas 10 sa madaling araw, bumiyahe ako ng motor para hindi maabutan ng init. Pagdating ko sa isang pantalan sa bayan ng Hernani, mga bandang 7:30 a.m., sinalubong ako ng isang babae na nagpakilala na si Nanang Insyang. Isa raw ay magtuturo ng lugar na hinahanap ko. Tara na iha, sabi nito. Bago tayo sumakay ng pampot, bibili muna tayo ng asin. Kailangan mo yun. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko ng asin, pero sumunod na lang ako. Pagsapit namin sa isla, mga bandang 9 a.m., agad kong naramdaman ang kakaiba sa atmosfera. Ang mga taong nakatambay ay nakatitig sa akin ng napakatalim. Hindi yung tingin ng simpleng pagkamausisa. Parang sinusukat nila ang buong pagkatao ko. Hayaan mo na lang sila, iha. Ganyan talaga sila kapag may bisita. Bulong ni Nanang Insyang. Dinala niya ako sa kanilang bahay. Pinakita niya ang kanyang hanap buhay, ang mga alagang lobster at alimango. Habang kinukunan ko ng larawan ng mga ito, napansin kong may mga ilang tao sa paligid na hindi tumitigil sa pagtingin sa akin. Tanghali, naglatag ng handaan si Nanay Insyang. Malalaking sugpo, alimango, at lobster ang nasa mesa. Oh, kain ka lang ng marami, iha. Nito. Habang kumakain kami, kumatok ang kapitbahay nilang babae at nagdala ito ng kumpul ng saging na sobrang hinog. Parang ginto ang balat. Abot na sana ako nang pinigilan ako ni Nanang Insyang. Huwag yan. Mansanas na lang ang kainin mo para hindi sumakit ang iyong tiyan. Sumunod ako, pero ramdam kong nakatitig ang kapitbahay sa akin. Galit at malamig ang mga mata nito. Pagkatapos kumain, nagpaalam ako na mag-CR. Nasa labas iyon, malapit sa may puno ng niyog. Habang umiihi ako, bigla akong napansin na may pares ng pulang mata na nakasilip sa pagitan ng mga kawayan. Hindi yun hayop. Ang mga mata ay masyadong tao, pero nagliliyab ang kulay. Tumigil ako sa paghinga. Halos hindi ako makagalaw. Nang lingunin ko, wala naman akong nakita. Pero ramdam kong may nakasunod sa bawat hakbang ko, pabalik sa loob ng bahay. Nang sabihin ko ito kay Nanang Insyang, mahina siyang natawa. Baka na malikmata ka lang, iha. Pero baka sa tono niya na hindi na siya nagulat. Kinahapunan, bumalik kami sa pantalan upang hanapin ang bangkang maghahatid sa akin pauwi. Ngunit sira ang pampo. Habang naghihintay, napansin kong mga tao sa paligid. Hindi normal ang kanilang mga kinikilos. Pabulong sila nag-uusap, walang nagtatawanan, at tila lahat ng usapan patungkol sa akin. Dalawang babae ang hindi tumitigil sa kanilang pagtitig sa akin, sabay bulong at ngiti. Hindi ko na matiis at tinanong ko na si Nanang Insyang, pero ang sagot lamang niya, huwag mo na lang silang tititigan, huwag ka na lang lumingon. Hindi natuloy ang biyahe pabalik, kaya napilitan ako magpalipas ng gabi muli sa bahay nila Nanang Insyang. Alas 7, kumatok ang kapitbahay nila Nanang Insyang na nagyayaya ng inuman. May dala silang tuba at inihaw na isda. Tumanggi si Nanang Insyang, pero pinilit nila kami hanggang sa napapayag din. Habang nagiinuman, napansin kong ang sausawan ng mga kasama ko
Sila'y gumagamit ng ginamos, fermented na maliliit na isda na parang may buhay pa. Ako lang ang binigyan ni Nanang Insyang ng sawsawang na tuyo at kalamansi. Mas masarap kung ginamos ang ginamit mo. Bulong ng isa sa mga babae, sabay kindat. Pero mariing sinabi ni Nanang Insyang, hindi, tuyo lang ang sa kanya. Habang nagtatagayan, napansin ko na ang mga anino ng mga kainumang ko ay hindi tugma sa katawan nila. Ang iba, nakatalikod na, pero ang anino'y nakaharap pa rin sa akin. Bago ako umakyat upang matulog matapos ang inuman, binilinan ako ni Nanang Insyang. May baso ng tubig sa mesa. Inumin mo yung kalahati. Ipangmumug mo yung natira para mawala yung lansa ng pulutan. Sumunod naman ako. Ngunit pagkamumug ko, bigla akong nasuka. Gulat na gulat ako na makita ko ang suka ko ay puno ng maliliit na isda na kumikislot-kislot. Buhay na buhay. Pilit na lumalangoy palabas mula sa aking bibig. Halos mamilipit ako sa takot. Agad kong tinawag si Nanang Insyang. Wala naman siyang gulat sa kanyang mukha at mahina lang niyang sinabi, Iha, tanggapin mo na. Totoo ang mga aswang. Dito sila nakatira. Umupo siya sa tabi ko at nagpatuloy. Naalala mo yung dalawang babae sa pantalan? Isa sa kanila, gusto kang maging asawa ng kanilang anak. Gusto kanilang gawing isa sa kanila. Kapag sumang-ayon ka naman, hindi ka na makakaalis dito. Magiging bahagi ka na ng kanilang lahi. Nanigas ako sa sobrang kaba. Hindi ko na alam kung kanino ako maniniwala. Kinabukasan, isang milagro. May dumating na pampo mula sa bayan. Pinilit ako ni Nanay Pinsya na sumakay kaagad. Habang lumalayo ang bangka, nakita kong nakatayo sa pantalan ang dalawang babae. Nakangiti at kumakaway. Ang mga mata nila ay kumikislap na parang nag-aalab. Ngunit ang hindi ko makakalimutan ay si Nanang Insyang. Nakatayo lang siya sa gilid ng daungan. Hawak ang isang maliit na bote ng asin at umihiling. Para bang sinasabi niya, makakabalik ka pa rin dito, Iha, kahit ayaw mo. Pagkalipas ng 3 buwan, mula na makatakas ako mula sa isla, pilit kong kinalimutan lahat. Bumalik ako sa aking trabaho bilang isang photojournalist. Pero gabi-gabi pa rin akong ginugulo ng mga panaginip. Nakikita ko yung dalawang babaeng nasa pantalan, kumakaway, habang may mga matang kumikislap mula sa dilim. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng sulat na walang return address. Matipis na papel, pero may kasamang lumang Polaroid picture. Sa larawan, kitang-kita kong aking sarili. Nakaupo sa hapag sa bahay ni Nanang Insyang. Hawak ang ginamos na hindi ko naman kailanmang kinain. Sa likod ng litrato, nakasulat ang mga salitang, Hindi ka pa tapos sa amin. Bumalik ka. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero isang umaga, dala ko ang aking camera at backpack at bumalik nga ako ng Samar. Gusto kong mapatunayan sa sarili ko na guni-guni lang ang lahat. Pagdating ko sa pantalan, tinanong ko yung mga mangingisda kung may alam silang isla doon. Napatahimik silang lahat. Isa lang ang sinagot. Hindi lahat ng lugar, Iha. Dapat mong pinupuntahan ulit. Pero huli na, ng hapong yun, may dumating na bangkang hindi ko kilala. Luma, kulay itim ang katawan, at walang pangalan. Ang bangkero, tahimik lang, at nakatingin sa akin ng matalim. Paglabag ko ng isla, nagulat ako. Hindi na ito kasing lively ng dati. Wala nang mga bata naglalaro. Wala rin nagbebenta sa gilid. Tahimik, parang patay ang buong baryo. Sa dulo ng daan, nakita ko si Nanang Insyang. Nakangiti siya, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata.
Chabelita, mahinahon niyang wika. Alam kong babalik ka. Hindi ka makakatakas sa tawag ng isla. Hindi ko na siya sinagot. Napansin ko lang na tila mas matanda at marupok na siya kumpara nung una kaming nagkita. Pero mga mata niya, mas buhay, mas mapanganib. Dinala niya ako muli sa kanilang bahay. Nandun ng parehong hapag na may mga lamang alimango, sugpo at lobster. Pero iba ng itsura, madidilim ang kulay at amoy bulok. Sa gilid ng mesa, may isang bandihado ng saging na tila mas nagliliwanag pa kaysa sa dati. Hindi ka pa rin ba kakain? Tanong ng isang boses. Paglingon ko, nandun yung dalawang babae mula sa pantalan. Mas maganda na sila ngayon. Halos maladyos ang kanilang itsura. Pero ang mga mata nila, kumikislap ng pula. Hindi ka makakalis hanggat hindi ka pumipili sa amin. Dagdag nila. Gabi na. Pinatulog nila ako sa parehong silid na tinuluyan ko dati. Habang nakahiga ako, narinig ko ang mga yabag sa labas ng bintana. Sunod-sunod. Mabilis. Paikot-ikot. Nang sumilip ako, nakita ko ang mga anino ng mga taong naglalakad ng patalikod. Pero ang mga ulo nila, nakapihit sa akin. Nakangiti. Sinubukan kong isara ang bintana, pero nang bumukas ang pintuan, si Nanang Inchang, may hawak na lampara. Chabelita, wala ka ng oras. Kailangan mong pumili. Kung sino sa kanila ang gusto mong maging kapamilya, siya ang magiging gabay mo habang buhay. Lumapit ang dalawang babae. Isa sa kanilang nagsabi, Kung sasama ka sa akin, bibigyan kita ng kagandahan at lakas na hindi tumatanda, hindi namamatay. Ang isa naman ay nagbulong sa kabilang tenga ko. Kung ang anak ko naman ang pipiliin mo, makakakita ka na lahat ng lihim sa mundo, pati mga bagay na bawal makita ng tao. Nanginginig ako. Gusto kong sumigaw, pero tila natuyo ang aking lalamunan. Biglang nag-brown out ang buong isla. Nawala ang lahat ng ilaw, pati ang lampara ni Nanang Inchang. Tanging mga mata ng dalawang babae na nagniningning sa dilim, pulang-pula at nag-aalam ang aking nakita. Naramdaman kong kanilang mga kamay na sabay na humawak sa akin. Malamig, pero mahigpit. At bago pa ako nakasigaw, nagising ako. Nasa kama na ako sa Maynila. Maliwanag ang araw. Ligtas ako. Pero nang tumingin ako sa lamesa, naroon ang isang kumpol ng saging na ginto. Parehong-pareho sa nakita ko sa isla. At sa ilalim ng saging, may isa pang Polaroid picture. Larawan ko, natutulog sa mismong kama, kung saan nakahiga ako. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang magising ako sa Maynila, hindi pa rin ako mapakali. Lahat ng bagay sa paligid ko ay tila nagbago. Ang mga tao sa trabaho ko biglang naging malamig sa akin. Parang may lihim na alam sila na hindi ko alam. Sa bahay naman, palagi kong nararamdaman na may nakatitig sa akin, kahit mag-isa lang naman ako. Pero ang pinaka nakakapagtaka, bawat umaga na paggising ko, may bago na namang Polaroid picture na nakapatong sa lamesa. Larawan ko habang ako'y natutulog. Sa huling larawan, hindi na ako mag-isa. Sa tabi ko, may nakahiga na isang lalaki na nakita ko dun sa isla. Nakangiti, nakayakap sa akin. Hindi ko na kayang tiisin. Bumalik ako ng Samar upang hanapin ang isla at para tapusin ang lahat. Kahit na sinabi ng mga mangingisda na walang ganong lugar na tinutukoy ko, naglakad ako magdamag sa baybayin. At mga bandang hating gabi, isang lumang bangka na kulay itim ang lumitaw sa tubig. Parang hinihintay ako. Sumakay ako nang walang alinlangan. Wala nang bangkero. Kusa na itong gumagalaw papunta sa laot.
Ang tanging narinig ko lang ay lagaslas ng alon at malamig na hangin. Nang makarating ako, nagulat ako. Mas buhay ang isla kaysa sa dati. May kasalan sa gitna ng baryo. May tugtugan, may sayawan, at nakailerang pagkain sa mesa. Ang lahat ng tao ay nakangiti sa akin. Pero ang kakaiba, lahat sila ay pula ang mga mata. Lumapit sa akin si Nanang Insyang. Ngayon ay mas bata ng itsura. Parang bumalik sa edad 30. "Chabilita," wika nito. "Itong simula ng tunay na buhay. Dito ka talaga nababagay." Hininala ako papunta sa gitna ng kasalan. Sa dambana, nakalagay isang malaking bandihado ng mga saging na ginto ang kulay. At sa ibabaw nito, may isang Polaroid picture. Larawan ko habang nakasakay sa bangkang itim. "Matagal ka na namin hinihintay," sabi ng dalawang babae. Ngayon ay nakasuot ng pulang saya na tila gawa sa apoy. "Pinilit mong tumakas, pero wala na talaga nakakalabas dito. Ang mundong iniwan mo, matagal nang hindi umiiral para sa'yo." Nanlamig ako. Kung totoong sinasabi nila, ibig bang sabihin, matagal na akong patay? O kaya naman, naipit ako sa isang dimensyon na hindi ko na mababalikan? Biglang tumahimik ang lahat. Dinala ako sa gitna ng bulwagan. Pinaupo sa harap ng hapag na puno ng mga pagkaing dagat. Pinilit nila akong kumain. Ang mga limangot sugpo ay gumagalaw-galaw pa, parang buhay na buhay. "Isa lang ang paraan para makalaya ka, Chabilita," bulong ni Nanang Insyang. "Kumain ka. Tanggapin mo kung sino ka talaga." Dahan-dahan kong sinubo ang isang peraso ng ginamos. Malamig, malansa, pero sa bawat pagnguya ko, ramdam kong pag-iiba ng aking katawan. Lumilinaw ang aking paningin, lumalalim ang aking pandinig, at lalo ng lamig ang aking balat. Nakita ko nakangiti ang lahat. Sabay-sabay na sumigaw. "Isa na siya sa atin!" Bago tuluyang mawala ang ulirat ko, may kumislap na ilaw. Isa na namang Polaroid na lumabas mula sa kawalan. Sa larawang yun, hindi na ako si Chabilita. Isa na akong isa sa kanila. Pulang mga mata, nakangiti habang kumakaway sa kamera. Kinabukasan, sa bayan ng Katbalogan, isang mangingisda ang nakakita ng isang Polaroid na inanod ng dagat. Larawan niya ng isang babae na nakaupo sa gitna ng isang kasalan. Nakatingin diretso sa kamera at nakangiti ng kakaiba. Sa likod ng larawan, meron nakasulat. Huwag kang pupunta sa lugar na hindi nakikita sa mata. Wakas.